We're not Nepo babies and we're not sugar babies. Mukha lang. Naging malaking palaisipan at tanong sa mga netizen kung bakit bigla na lang naglaho online si CJ Hero, ang diva na mukhang tranelyang main character ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. We don't have suitcases filled with cash. We're not funded by China. We're not funded by oligarchs. And we are not fronts for dynasties. So who funds us? Yeah! Na mas kilala ngayon bilang pera galing sa maleta ngani. Pero, base sa isinumiting affidavit sa National Bureau of Investigation, may malinaw na paliwanag kung bakit. Hindi lang pala siya basta host ng PGMN, itinuturo rin siya bilang isa sa mga pangunahing kasabwat sa umano'y 300 milyong pisong extortion plot laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Ang tindi, di ba? Na para bang siya ang Liu Ruyan o eternal kontrabida ng digital news media sa Pinas ngayon. May nagpabayana at hindi ginawa ang trabaho nila. I'm sorry. This to me looks like a cover-up. Ayon sa affidavit na pinirmahan ni Noah Nocom, political aide ni Romualdez, direktang sangkot si Hero sa planong video expose na gagamitin umano bilang pressure tactic laban kay Romualdez. Si Hero di umano ang nakatakdang humarap sa publiko bilang mukha ng content. Sa script pa lang ng naturang video, malinaw na ang intensyon ay sirain ang reputasyon ng target. May bahagi pa umano na nagsasabing siya mismo ang magpipick apart at magti-take down sa kongresista. Hindi raw ito maituturing na lehitimong pamamahayag. Sa halip, ayon sa complainant, ginamit ang video bilang panakot kapalit ng pera. Mas lalong tumitindi ang aligasyon dahil bago pa ilabas ang buong video, nagpadala umano ng teaser clip ang kampo ni Mabanta at Hero para ipakitang seryoso ang kanilang banta. Sir. Hello. Hello sir. Apo. Hello sir. Malapit na kami sir. Dito sa ano na kami. Siguro mga one. Sir, tatawagan ko na si sir? Si Jimmy. Si Jimmy, Paano bang ano naman yun sir? Tao mo naman yun. Paano namin siya paano ko mapapakilala? He's there lang, naka-face mask. Siya lang yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyan lang sila. So you can just drop off the bag there. It's very, very easy. Pagpasok mo sa driveway. Paano sir? Bigay mo lang. They're my trusted people. Sa kotse sir? Or paano ba? Idadrop sa sakyan nila? Paano sir ang sir? So yung tao ko bro, nandiyan lang. His name is Jimmy. Sa isang tawag na personal na narinig ng complainant, si Mabanta umano ay humingi ng 300 milyong piso at nagtakda ng deadline noong May 5. Kasabay nito ang banta na ilalabas ang video kung hindi masusunod ang kanilang demand. Dito lalong nagiging mahalaga ang papel ni Hero dahil siya ang magsisilbing mukha ng tinatawag na expose na gagamitin bilang sandata sa pananakot. Kasunod ng pagkakaaresto kay Mabanta, napansin ng marami na deactivated o tuluyang nawala ang Facebook account ni Hero. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang inilalabas na opisyal na pahayag. Dahil dito, hindi maiwasang magtanong ang publiko kung ito ba ay isang anyo ng damage control, pag-iwas sa investigasyon o simpleng pagkakataon lamang. Dalawang tao na naka-face mask. So you can just see here. Pag mo dyan, just say Jimmy and then he'll receive the bags. Bali, very simple. Ilan sila sir? Dalawa, pero kaya nila yung tatlo. Dalawa, okay po. Kasi to sir, tatlong maleta. Kaya yung bati. It's okay, kaya nila yun. Don't worry about it. Tapos anong suot sir na damit? Alam naman nila na tatlo yan. Okay, anong suot na damit sir? Naka-jacket parehas. Jacket. Batay sa affidavit, posibleng kaharapin ni Mabanta at Hero ang kasong robbery o extortion sa ilalim ng Revised Penal Code, pati na rin ang paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa paggamit ng mga digital platform sa umano'y krimen. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ni CJ Hero, pero habang lumalabas ang detalye ng kaso, mas lalong umiigting ang tanong ng publiko. Ang pagkawala ba niya online ay simpleng pag-iwas lang o senyales na mas malalim ang kanyang pagkakasangkot sa kontrobersyang ito?